Ang hirap na po mag-file ngayon ng submit ticket, hindi nakamukha nung araw, no? Nung araw talaga. Hindi nakamukha dati. Parang dati ang dali lang mag-submit ng ticket. Ngayon, parang hindi mo mahanap kung saan na yung submit ticket. Dati nga, chat GG di ba? Alam mo, nagtataka ako dyan kay Gcash, bakit ganyan siya? Bakit parang ang hirap-hirap niya ng ispelengin ngayon? Parang naging komplikado na siya sa tingin ko lang. Kasi kapag gusto mo mag-file ng ticket case, ngayon ha, pag gusto mo mag-file ng submit ticket, ganito yung gagawin mo. Pupunta ka sa help center doon sa Get Help. Tapos may mga articles doon, English pa yung mga articles doon. Hahanapin mo ngayon doon yung topic na problema mo. Halimbawa, may problema ka sa G-loan, hindi pumasok yung pera mo sa G-loan, yung niloan mo hindi dumating. Parang, saan mo hahanapin yun doon? May stress ka talaga. 'Di ba? Yung mga concern na hindi dumating yung pera o kaya nag-charge si GCash ng multiple payment, ng auto payment, auto pay, multiple account. Parang for me, hindi na siya nagiging user-friendly. No? Dati, noon, ang dali-dali lang. Pipindutin mo lang yung submit ticket, tapos doon mo na ilalagay lahat ng mga concerns mo. Ilalagay mo yung details mo, information, pati yung reference number, doon ka na rin mag-upload ng mga proof of evidences mo, yung mga screenshots mo, doon mo na rin. Ang dali lang dati. Ngayon, napalitan yon. Sumunod, ChatGG. Di ba? Naalala niyo po yung ChatGG? Yung i-chat mo pa si Gigi, sasabihin mo, si Gigi naman, puro robot lang naman siya. Di ba? Parang di rin naman siya matino kausap. So, ang ending, si ChatGG, doon sa ChatGG, itatype mo na lang doon yung, anong tawag doon? Submit ticket. Para doon mo na ma-concern lahat. Yung gusto mo sabihin, lahat ng problema mo, doon mo na sabihin. Ganun dati. So, okay pa. Ngayon, nag-iba na naman po siya, mga kaibigan. Ang hirap mag-submit ticket ngayon sa GCash. Okay? Kasi, doon sa Get Help button, sa profile section, hahanapin mo muna doon kung ano yung problema mo. Di ba parang baligtad? Ikaw yung maghahanap ng solusyon sa problema mo, samantalang ikaw nga yung nangangailangan ng solusyon. Di ba nangangailangan ka ng assistance? Dahil nga yung problema mo, hindi mo rin naman maintindihan kung paano mo sosolusyonan yung problema mo. Tapos masakla pa, English pa yung mga topics doon. So, parang hindi siya user-friendly sa mga pangkaraniwang mamamayan. Di po ba mga kaibigan? So halimbawa, itatype mo daw at least 5 keywords doon sa problema mo. Halimbawa, G-loan, hindi dumating yung pera. Paano mo itatype yung hindi dumating yung pera? English. Hindi naman lahat sa atin ay mahusay mag-English. O G-loan, loan did not arrive, loan did not receive. Ganon. Tapos pag sinearch mo yung G-loan did not arrive or did not receive, parang wala naman lumalabas, no? Kaya siguro wala sa akin walang lumalabas mga kaibigan dahil wala naman akong Genie loan, di ba? Baka kayo meron po kayong Genie loan. Tapos doon sa mga article na yon, makikita mo na yung Get Help, makikita mo na yung submit ticket, no? Pag nakita mo na yung kulay blue na yon, pwede ka na mag-file ng ticket. So ito, panoorin po ninyo ha, pagtiyagaan nyo lang po mga kaibigan, panoorin po ninyo kung paano ako nag-walk through dyan sa ano na sa nakakainis, na GCash submit ticket help center na yan na ang hirap talaga mga kaibigan. Tiyagain nyo, panoorin nyo, i-speed nyo na lang, i-speed nyo times 2 para mabilis matapos, di ba? Makita ninyo kung paano siya ginagawa. So eto, let's all watch this video. Ay nako mga kaibigan, pati ako na stress na dito sa pag-apply ng submit ticket. Kung paano nga ba mag-apply ng, kasi nag-iba na naman si GCash. So as of today, ganito, in-explore ko po paano mag-submit ng ticket sa GCash. So pumunta ako dito sa profile, okay? So ito po yung GCash, 'di ba? Ayan. Tapos please re-login sabi niya. So login tayo ulit, okay? Tapos pagka-login, so kita niyo naman walang pera 'yan. Okay, tapos pindutin natin tong ito nasa baba. Ayan, teka. Ayan, ito. Ayan, nasa baba. Pindutin natin yung profile. Pag pindot natin ng profile, so makikita mo na dito yung number mo, profile limits. Ayan. May linked accounts, may QR code, setting, G-score. Ilan yung G-score ko? Tignan nga na. Ay, bawal pala pag naka-screen record. Ayan. Okay. Yung profile tayo ulit ha. Profile, tapos G-score, terms and condition, privacy choices, promos, help. Ayan, dito tayo sa help. Pindutin ng help. Tapos, sinubukan ko po hindi sa isa ko po ito, view my transactions. So, itong auto-debit na to. Pindutin yung auto-debit.
Ayan, so may nag-auto debit Apple Services noong January 7. So ganito, nasa baba, ito Get Help. Yan, no? Pindutin niyo po yung Get Help sa baba. Tapos, bumalik kayo dito, di ba? Aha. So pipindutin mo ngayon yung Get Help. Pindutin mo yung Get Help, tapos mamimili ka ng concern mo dito. So, ayan, may show more articles, pindutin mo yung show more articles. Ayan yung mga concern mo. So, kunyari, meron tayong concern regarding po sa, magsabi kayo ng examples. Okay, how can, iba na lang, yung common lang, yung common. Ito, sa G-Loan, pindutin natin yung G-Loan. Tapos, Get Help. Pinutin niyo tong Get Help with G-Loan. Why am I not eligible for G-Loan? Why am I seeing error applying for G-Loan? I was charged multiple. So, check natin to nasa baba. Ito. Actually, may iba pang mga concern. Yan, no? Accidentally paid my G-Loan. I was charged multiple times. Ito, subukan natin itong I was charged multiple times. Yan. So, dito, I was charged multiple times for one G-Loan payment. What do I do? Ayan, if you missed your G-Loan, chururut, yan, G-Loan terms and conditions, please monitor your GCash wallet. Tapos wala pa. So, hinahanap ko dito, ang hanapin nyo yung naka-highlight na blue. Frequently asked questions, so wala naman dyan. Ang hirap ha, alam nyo, nahilo ko kahanap. Kahanap ng hindi, pag pinindot mo naman yung terms and conditions to yan, kulay blue. So, balik ulit ako dito sa borrow. G gives, ayan, G-Loan tayo. Yung kasi common tong G-Loan Click full details. So, wala kang mapapala dito kay G-Loan, no? Pay your G-Loan. How can I pay my G-Loan? What happens when I pay total G-Loan? What happens when I pay my total G-Loan? Manage your G-Loan. Ito, who is the lender? How do I delete my account? Get help with G-Loan. I was charged. I accidentally paid. Ito kunyari, I accidentally paid. Alam niyo mga kaibigan, hindi ako makapag-create ng ticket dito sa G-Loan kasi wala naman akong G-Loan. So alam niya na wala akong G-Loan kaya hindi ako makapag-create. Ang pwede ko lang magawa dito mga kaibigan, yung sa mga account. Okay? Punta tayo sa mga account. Yan. Pakita ko sa inyo. Yung, wag yan loan finder, wag yan mga yan. Okay? Punta tayo sa ibang account. Dahil hindi talaga tayo po pwede dyan. Basta ganun, pipili po kayo ng topic. Tapos, ito, kunyari, can I use GCash on other phone device? Or how can I avail G-Loan? Marami pa tong articles Update. Ito, kunyari, update and manage your account. Kaya ito, security and fraud. Yan, common to. Security and fraud. Report a scam. I noticed unauthorized transaction. Yan. Someone is trying to register new phone on my account. What is account secure? O, kunyari, ito, report a scam. Ayan, report to GCash immediately. Prepare details, screenshot here. Click here to file a report. So, ayan, pag pinindot mo yung blue, yan, ticket na yan. Submit ticket, Submit ticket. Yan, mag-fill out ka na ng necessary information dito, mga kaibigan. Yan, di ba? Andyan na, lahat. Ganon. Tapos pag na-fill out mo na information na yun, sa baba meron ito add file or draft files. Ibig sabihin mag-attach ka po dito ng ebidensya mo. Add files or draft files. Tapos pindutin mo na itong submit. Tapos may ticket, may ticket case ka na. So, ganon lang po siya mga kaibigan. So, ayun po mga kaibigan, madali ba? Di ba parang hindi na siya user-friendly? Alam nyo, kaya hindi na ako nag-GCash Nai-stress lang talaga ako. Kung nag-GCash na lang ako ngayon dahil may mga katransak akong GCash, di ba? May mga tao na GCash din sila. Pero sa totoo lang, hindi na ako nag-GCash. Mana pa yung Maya tsaka yung GoTime. Yun na lang. Maya tsaka GoTime. GCash hindi na. Nai-stress ako kasi napaka-komplikado. Nakakaloka. So, yun lang po mga kaibigan. Kung may katanungan po kayo, ewan ko ba kung paano ko pa kayo matutulungan. Diba? Mag-comment down below. Ako baka yung mga ibang nanonood din, alam yung problema ninyo, diba? Alam sagutin, na-experience nila. So, mag-comment down below po kayo. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.